halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yes. Pag-uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala nang ang jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So regular session possible later? SP, scenario lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang kongreso. Just to be clear, isa na lang. Personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasyahan pa rin. Pagpapasyahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan nun, sir, kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniyaro yung buong proceedings. Ang tiniyaro yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena dun sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, some are saying na kung inaksyonan niya noong February, sana tapos na yung impeachment, hindi na pag- Babalik na rin ko, kung inaksyon na namin at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik na rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things and the result is what you have seen now.
given the Supreme Court decision. Pero- Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Lalo na sa nakita niyong desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero na-deprive daw yung public na nalaman ano ba talaga yung past. Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihing walang ibang avenue. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, Nino. almost 140. Nino. Yung report po na lumabas sa politiko. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sa politiko po na merong Sino nga? report. Sino nga? Sir, Sino nga? yung Who mga are media they- reports nga No, po. who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. Sino Doon sa, sinasagot ko? doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Apo. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan, sunod sinabi 142 billion, sunod binura nila yun, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang, sunod sinama si Senator Villanueva, sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yun? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang, nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yun. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisil kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason kung bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa GAA. Yung BICAM ng GAA. na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun?
Kasi nga, alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yon? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari ng nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Yes. Pag-uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So regular session possible later? SP scenario lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga, bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang kongreso. Just to be clear, sana lang. Personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasyahan pa rin. Pagpapasyahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng Senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, yun na yun. Pag may nag-object, pagbobotohan. Pero yung botohan nun, sir, kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniro yung buong proceedings. Ang tiniro yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena dun sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, some are saying na kung inaksyonan niya noong February, sana tapos na yung impeachment, hindi na pag- Babalik na rin ko, kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik na rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba? Ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision.
Without an abundance of care, they hurried things, and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Correct. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Lalo na sa nakita yung desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero na-deprive daw yung public na nalaman. Ano ba talaga yung past? Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin walang ibang avenue. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, Nino. almost 140. Nino. Yung report po na lumabas sa Politico. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sa Politico po na merong Sino nga? report. Sino nga? Sir, Sino nga? yung Who mga are media they- reports nga No, po. who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. Doon Sinong sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Opo. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan, sunod sinabi 142 billion, sunod binura nila yon, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang, sunod sinama si Senator Villanueva, sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusahan ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisil kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamaan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason kung bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa Sa GAA. Yung BICAM ng GAA. na hindi sila pumirma sa GAA,
Siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yun? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari noong nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din.